Ano nga ba ang tunay na sukatan ng greatness? Ito ba'y nakikita sa dami ng kampyonato, sa mga natamong parangal, o ang kakayahang magpatuloy sa gitna ng matinding hamon? Noong June 11, 1997, nakita ng mga basketball fans ang sagot sa katanungang ito. Ang tagpong hinigitan ni MJ ang sariling limitasyon para magtagumpay. Sa Game 5 ng 1997 NBA Finals, makikitang si Michael Jordan ay tila wala sa kanyang sarili, nangihina at nangingiwig sa sakit. Ngunit pinilit pa rin itong maglaro para may salba ang kanyang koponan. Sa larong ito, pinatunayan ni Jordan kung bakit siya ang sukatan ng greatness. Ito ang kwento ng The Flu Game. Now the big story here tonight, the story concerning Michael Jordan's physical conditions. This Jordan arriving about 2 hours ago. He is suffering from flu-like symptoms. Para maunawaan natin kung gaano kahalagang larong ito, balikan natin ang mga kaganapan bago ang Game 5 ng 1997 NBA Finals. Sa unang dalawang laro ng serye ay nakuha ng Chicago Bulls ang panalo. Ngunit hindi nagpadaig ang Utah Jazz sa Game 3 at Game 4 na naitabla ang serye. Nasa Utah Jazz na nga ang momentum at gaganapin pa ang susunod na laro sa home court ng Jazz. Isang talo na lang ay magiging alanganin na ang Chicago Bulls na lalong nagdagdag ng pressure para sa kanila. Ang Utah Jazz ay pinamumunuan ng League MVP na si Karl Malone, isang manlalarong halimaw sa loob ng pinta. Kasama pa si John Stockton, ang maestro ng kanilang opensa na eksperto sa pagpasa ng bola. Hindi pa nga dito natatapos ang kabalaso ng Chicago Bulls dahil ang kanilang superstar player na si Michael Jordan na inaasahang magbubuhat sa koponan ay wala sa kanyang 100% condition dahil sa isang karamdaman. Maraming teorya ang lumabas sa tunay na dahilan ng kondisyon ni Michael bago ang Game 5. May mga nagsasabing ito'y dulot ng hangover mula sa pagpaparty noong gabing bago ang laro. At ayon naman sa official report, si MJ ay dumaranas ng flu-like symptoms. Ngunit sa 2020 documentary na The Last Dance, si MJ mismo ang nagsabing dahil ito sa food poisoning. So it really wasn't a flu game, it was food poisoning. Ganito ang kwento. Sa malalim na gabi bago ang Game 5, habang nasa kanyang hotel room nakaramdam ng gutom si Michael, kaya't nagpahanap ito sa kanyang personal trainer ng pwedeng makain at napadpad ang kanyang team sa isang local pizza parlor. Pinadeliver nila ang pizza sa hotel, ngunit nagtaka ang personal trainer ni MJ na si Tim Grover kung bakit 5 tao ang naghatid ng iisang box lamang ng pizza. Dito pa lang ay naramdaman na ni Tim na tila may mali. No room service, Michael gets hungry. So, all right, so we're calling all these different places. George and I are looking around. We find one pizza place open. One. 5 guys delivering one pizza. So I take the pizza, I pay them, and I put this pizza down, and I said, I got a bad feeling about this. Dahil sa gutom ay agad nilantakan ni Michael ang pizza. Ngunit alas 3 ng madaling araw ay tinawagan ni MJ si Tim dahil sa kanyang malalang pagsusuka. At nadatna nito ni Tim na namimilipit sa sakit ng tiyan kaya't agad niyang ipinatawag ang team doctor. Kinaumagahan ay hindi makakain si MJ dahil sinusukan niya lamang ito kaya't kinumbinsi siya ng kanyang ina na wag nang maglaro para sa Game 5. Ngunit hindi nagpapigil si Jordan dahil napakahalaga ng game na ito para sa kanyang team. Dumating ito sa arena 2 oras bago magsimula ang laro. Walang kain, nanginginig at hindi na nga nakasama pa sa team warm-up bago ang laro. See right here looking a bit shaky. He was up all last night, spent all day in bed, did not eat at all, did not go to the shoot-around earlier today, did not practice, so his status is uncertain. Sa pagsisimula ng laro, kitang-kita na nahihirapan si Jordan. Sa first quarter ay tila hindi ito ang napapanood ng mga fans. Marami itong tirang naimintis, mabagal ang mga kilos na parang wala sa kondisyon. Sinamantala naman ng Utah Jazz ang pagkakataon at nakapagtala ng 16 na kalamangan. Tila nga nawala na ng pag-asa ang Bulls, ngunit biglang nagbago ang takbo ng laro nang magising ang natatagong katauhan ng Air Jordan sa second quarter.
Nakapagtala ito ng 17 points sa quarter na ito at ipinakita ni MJ ang kanyang bagsik sa pamamagitan ng pull-up jumpers, post plays at walang takot na pag-atake sa basket. Dahil dito, pagkatapos ng first half ay natapyas ng Bulls ang kalamangan ng Utah sa 4 na puntos, 49-53 na muling bumuhay sa pag-aso ng team. Pagpasok ng third quarter, nanlata na naman ang laro ni MJ. Dito'y 2 puntos lamang ang kanyang naidagdag. Pero kahit sa ganitong kalagayan, hindi pa rin pumayag si Jordan na hayaang matalo ang kanyang koponan. At dahil sa pagsusumikap ng kanyang mga kasamahan, ay di gaanong lumayo ang score ng Jazz. Sa huling quarter, dito na malalaman kung sino nga bang team ang mas matibay. Binuhos ni Jordan ang huling natitirang lakas at umiscore ng 15 points sa final period, kabilang ang mga crucial mid-range jumper at isang napakahalagang 3-pointer na nagpaiyak sa mga fans ng Utah Jazz. There, sits back and they put the ice bag on his neck. It's cut across by Michael, getting open, wants to really drive, but not a good enough spacing. On the move, feeding Russell, to the right, hanging in the air, and finishing that shot off. 45 seconds ang natitira sa shot clock nang mapunta si Jordan sa free throw. Naipasok nito ang unang buslo kaya tumabla ang score sa 85-85. Ang pangalawang tira ay hindi niya naipasok, ngunit muli niya itong nakuha sa pamamagitan ng offensive rebound. Dito ay may pagkakataon na silang makalamang at tuluyang tapusin ang laro. Sa possession na ito, ibinigay ni Jordan kay Scottie ang bola sa poste na agad ibinalik ni Pippen kay MJ at nagbitaw ng dagger 3-point shot at tuluyang pinatahimik ang maiingay na Jazz fans. Dito hindi na binitawan ng Bulls ang kalamangan at nagtapos ang laban sa score na 90-88. Sa pagtatapos ng laro, si Michael Jordan ay nakapagtala ng 38 points, 7 rebounds, 5 assists, 3 steals at 1 block. Ang panalong ito ang nagpabago sa momentum ng serye. Sa Game 6 ay bumalik sa home court ng Chicago ang laro at tuluyang sinelyuhan ang kanilang ika-5 kampyonato. Michael, 6 seconds, 5. Michael in traffic to Curl. They do it, the crowd comes out. Sa larong ito, ipinakita ni Michael Jordan ang tunay na kahulugan ng pagiging dakila. At yan ang kwento ng The Flu Game.